Iginiit ng ilang senador na mahigpit nilang babantayan ang paggasta at paggamit ng 2026 national budget upang masiguro na walang anumang bahid ng korupsyon na magaganap. Ang detalye alamin sa report ni Luisa Erispe. Hindi bibitawan ng Senado basta-basta ang pagbabantay sa national budget ngayong 2026. Kahit papirmado na ng Pangulo ang pondo, naniniwala ang mga senador, responsibilidad pa rin nilang bantayan kung tama ang ginagawang paggastos ng mga ahensya ng gobyerno sa inilaan nilang pondo. Si Senator Bam Aquino na chairman ng Committee on Basic Education sa Senado, sisiguraduhing walang makakalusot na ghost project o kahit pa ghost student sa mga proyektong pang-edukasyon. Babantayan ng Committee on Basic Education yung tamang paggamit ng pera. Walang ghost project, walang ghost student. Sisiguraduhin natin na sa tamang presyo, sa tamang paraan ang paggamit ng pera para sa edukasyon ng bayan. Dahil ang edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon sa budget ngayong taon na nasa 1.34 trillion pesos, kailangang masiguro na diretso nitong mabebenepisyahan ang mga estudyante. Wala dapat kahit anong bahid ng korupsyon ang paggasta ng pera ng taong bayan. Ngayon naman yung bola nasa kamay na ng mga education agencies. Kailangan nilang gawin yung tama, gawin yung tamang presyo, siguraduhin na walang korupsyon na sumingit dito sa napakalaking perang binigay natin sa edukasyon. Si Senator Erwin Tulfo bilang Vice Chair ng Committee on Finance ng Senado, naniniwalang hindi lang dapat umasa sa report ng mga ahensya ng gobyerno sa pag-check kung nagagasta ba ng tama ang kanilang pondo. Ayon sa senador, dapat magkaroon ng random checks on the ground para masilip kung totoo bang nagagawa ang mga proyekto. Pabor din si Senator Erwin na magkaroon ng oversight committee ang Senado, gayon din ang Kamara para hindi na maulit ang nangyari noong 2025 na winaldas lang umano ang budget. Iminumungkahi naman ng senador na kasama ang lahat ng vice chair sa komite para sila mismo ang makapagbantay sa mga proyekto ng mga ahensya. Maliit man o malaki, hindi lang sa DPWH, kundi kasama na rin ang farm-to-market roads ng DA at ang irigasyon ng National Irrigation Administration. Samantala, ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, hindi dapat maging hadlang ang isyu ng korupsyon para naman ituloy ang mga programa at proyektong pang-infrastruktura dahil ang apektado ay ang taong bayan. Tinapyasan na umano ng 521 billion ang budget ng DPWH ngayong taon at bumagal din ang paggasta ng pondo dahil sa isyu ng korupsyon. Pero dapat gumastos pa rin ng 5% ng GDP ang gobyerno para sa infrastruktura dahil may epekto naman sa ekonomiya kung hindi. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.